Isa na to sa madalas kong kinakain at hindi pwedeng mawala kapag namamalengke ako ng mga gulay. Ang stir fry mixed veggies with tofu. Pero bago tayo magluto noon, samahan niyo muna ako kung paano ko ba iimbak tong mga gulay na binibili ko. Nakikita niyo naman na sobrang dami nito at hindi ko to pwedeng lutuin lahat. Kaya naman may diskarte akong ginagawa para meron akong stock at may pang araw-araw ako na pwede kong lutuin, lalo na kapag biglaang gusto kong kumain ng mga gulay na gaya nito. Hindi nga pala chop suey yung lulutuin natin, pero kung titignan ninyo, iba't ibang gulay itong inaasikaso ko. Nung nalaman ko yung ganitong diskarte, mas natutuwa na akong mamalengke kasi hindi na nasisira yung mga gulay na binibili ko. Kaya kapag nakakita ako ng mga gulay na mura, nag-i-stock talaga ako at ginagawa ko yung ganitong diskarte para mas mapatagal yung buhay ng mga gulay na nabili ko. Dahil kadalasan at aminin natin na marami tayong gulay na nasisira at sayang lang naman kung nasa chiller lang to. Kaya naman yung discarding ituturo ko sa inyo, itry ninyo at I'm sure na makakakuha kayo ng dagdag idea. At dito nga pagkatapos ko ng mahiwa at malinis yung mga gulay, gagamit po ako ng vacuum bag. Ito yung nasisealed mga manay or nababacuum sa machine. So nakakatulong to para mas tumagal yung ating mga gulay. Then ganito yung ginagawa kong diskarte. Ina-arrange ko na ng ganyan para kada isang pack ay isang lutuan namin. Sa ganitong pamamaraan din po, mas mapapadali na yung trabaho natin kapag magluluto tayo ng gulay kasi nakapak na siya ng isang lutuan. Bali dito makikita nyo pinagsasama ko yung broccoli, then meron tayo dyang chicharo, tapos yung young corn, carrots, bell pepper. Or pwede rin kayong maglagay ng mga iba't ibang gulay na nais ninyo. Depende na po yan sa gusto ninyo. So yung ganitong diskarte po na kailangan nating matutunan ay malaking bagay para sa mga nanay na nagtitipid na gaya ko. At kita nyo naman ang dami ko ritong napak. Hindi ko siya kinilo, tinansya ko lang siya. Then itong natitira, ito yung lulutuin natin mamaya. So dito muna tayo sa ating pagbabacuum. So binabacuum machine natin para po mas matagal yung shelf life ng ating gulay. At kailangan ilagay niyo po to sa freezer, hindi sa chiller. Then ganito yung kalalabasan niya. Diba? Ang gandang tignan. So mga manay, try nyo po ito. Yung link po ng aking vacuum machine na ginagamit at pati itong pinaka ginagamit kong plastic, ilalagay ko na lamang po dyan sa description box para matry nyo po at makapag-order kayo sa kanila. At eto na, tapos na. So nilagay na natin yon sa freezer at tatagal po yun ng ilang buwan. So dito na tayo sa ating lulutuin. Nagpakulo ako ng tubig at ibablanch lang natin yung mga gulay na natira kanina. Itong broccoli yung inuna ko. Then susundan natin ang paglalagay ng carrots. Kung mapapansin nyo, alam ko magtatanong kayo bakit hindi ko na lang pinagsabay-sabay. Pinagkanya-kanya ko po talaga ng pagbablanch kasi katulad ng carrots mga manay, matigas-tigas po yun kaya ginawa kong mga 2 minuto yung ating pagpapakulo. Pero tong mga to, sinandali ko lamang po mga wala pang 1 minute kasi blanch lang talaga yung ginawa ko. Then sinundan ko na rin ang paglalagay ng young corn. So napakadali lang tong lulutuin natin. Kaya naman sa mga mahilig sa gulay na gaya ko, ay subukan nyo na to. Dito pa lang kahit hindi mo natimplahan, manamis-namis, malutong, ay pwedeng-pwede na natin tong kainin. Lalo na sa mga bata na mahilig dyan sa gulay. At eto na nga yung ating nakaslice na tofu. Magpainit na tayo ng ating pan na paglulutuan. Naglagay lang po ako ng mga 1 teaspoon ng olive oil. Then, magigisa tayo ng bawang. Pagkatapos natin magisa ng bawang, susundan ko na rin po ng paglalagay ng sibuyas. Kahit puting sibuyas ay pwedeng-pwede naman. Ginisa ko lamang to ng bahagya, then susundan na natin ang paglalagay ng tokwa. Konti lang yung nilagay ko kasi marami-rami yung na-slice ko kanina, kaya pwede pa natin yun gamitin sa susunod na araw. Then, ilagay ko na yung mga gulay na na-blanch natin. At dito nga, titimplahan na natin ang pampalasa. Maglalagay ako ng 1 tablespoon ng oyster sauce or pwedeng mga kung anong pampalasa na nais ninyo. Naglagay din ako ng konting paminta at sinundan ko na rin ang paglalagay ng red bell pepper sa dulo. Then, mix lang po natin. Hindi na rin ako dito maglalagay ng tubig mga manay. Kasi na-blanch natin yung mga gulay na yan, so meron po yung tubig talaga. At hindi rin natin to kailangan na masabaw. At hindi kailangan lutuin ng matagal dahil yung ating mga gulay ay luto naman yan dahil na-blanch na yan kanina pa. Then, konting halo lang at pwedeng-pwede na pong iserve. Pwedeng-pwede mo tong papakin lalo na kung nagda-diet ka. Dahil bukod sa masustansya at nakakabusog na, siguradong mapapa araw-araw mong kakainin to dahil ma-e-enjoy mo talaga. Kaya naman tara, kain po tayo. Kita nyo to mga manay, yung mga gulay natin, buhay na buhay, berdeng-berde yung kulay, kaya naman yung sustansya ay naandyan pa talaga. So tara, kain po tayo!